Huwag kang mag-alala, Dante. Isang pirma na lang niya ang kailangan. Pagkatapos, akin ka na. Isang halakhak na tila ba may pinipigilang katuwaan ang narinig ko mula sa sala. Ang boses na iyon, kay tamis pakinggan, ngunit ngayon ay parang lason na gumapang sa aking pandinig. Boses ni Zenaida, ang pinsan kong itinuring kong kapatid. Ang kamera ng aking isipan ay dahan-dahang umatras. Ipinapakita ang sarili ko sa kusina. Suot ko pa ang luma kong apron. At abala ang aking mga kamay sa paghahalo ng paborito ngang adobo ni Dante. Ang amoy ng bawang, toyo at suka na nagsasama-sama sa kaserola ay amoy ng tahanan. Ang amoy ng 10 taon na ibinigay ko sa kanya. Bawat piraso ng karne ay hinihimay ko ng may pag-iingat. Bawat patak ng sangkap ay may kasamang pagmamahal. Ito sana ang sorpresa ko para sa aming ika-10 anibersaryo. Isang simpleng salo-salo para lamang sa aming dalawa. At pagkatapos ay dumating ang kanyang sagot. Isang boses na malalim at pamilyar. Ang mismong boses na bumubulong sa akin ng mahal kita tuwing gabi. Matagal ko nang hinihintay to, Zenaida. Pagod na ako sa pagpapanggap. Nabitawan ko ang sandok na hawak ko. Hindi ito lumikha ng malakas na ingay nang bumagsak sa sahig na gawa sa makapal na alpombra. Ngunit sa loob ng aking dibdib may isang bagay na gumuho na ang dagundong ay sapat na para mabasag ang buong mundo. Nanlamig ang aking mga kamay, ang init mula sa kalan ay hindi na maramdaman. Ang pamilyar na amoy ng adobo ay biglang naging amoy ng kataksilan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo roon, nakatitig sa kawalan. Bawat alaala ng aming 10 taon, ang aming kasal, ang aming mga tawanan, ang kanyang mga pangako, lahat ay nag-unahan sa aking isipan. Bawat isa'y isang sampal sa aking kaluluwa. Pinilit kong huminga. Pinilit kong kumilos. Dahan-dahan kong pinulot ang sandok. Naghugas ako ng kamay. At nang lumabas ako mula sa kusina, isang matamis na ngiti ang isinalubong ko sa kanila. Isang ngiti na pinipiga mula sa isang pusong dinudurog. "Oh, nandyan pala kayo," sabi ko. Ang boses ko'y kalmado sa kabila ng unos sa aking kalooban. Tamang-tama, Zenaida. Luto na ang paborito ni Dante. Dito ka na maghapunan. Nakita ko ang panandaliang gulat sa kanilang mga mata. Bago ito napalitan ng huwad na pakikisama. Ang biyahe papuntang Baguio, kinabukasan, ay ang pinakamahabang biyahe ng buhay ko. Bawat kilometro ay parang isang hakbang palapit sa aking sariling libingan. Bago kami umalis, habang siya'y nakatalikod at nag-aayos ng kanyang gamit, napansin ko ang isang maliit na tastas sa kwelyo ng kanyang polong suot. Kinuha ko ang aking maliit na panahian mula sa bag at sa loob ng ilang segundo, tahimik kong tinahi ang tastas. Isang huling gawi ng pag-aaruga. Isang huling bulong ng aking hangal na pag-ibig. Sa ilalim ng kalangitan ng Baguio na puno ng mga bituin, sa malamig na simoy ng hangin, inilahad niya ang isang kopita ng alak. Ang pula nitong kulay ay parang dugo. "Para sa atin, mahal ko," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Isang alay sa 10 taon ng ating pagmamahalan. Tinanggap ko ang kopita. Ang aking mga daliri ay nanginginig ng bahagya. "Para sa 10 taon," bulong ko. "Dante, salamat. Salamat dahil binuo mo ako. Ikaw ang naging lakas ko nang mawala si Papa. Mahal na mahal kita." Nakita ko siyang napalunok. May kung anong emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Pagsisisi ba iyon? O baka guni-guni ko lang?
Itinaas ko ang kopita at ininom ang laman nito hanggang sa huling patak. Matamis na may kaunting pait, tulad ng pag-ibig na inalay niya sa akin. Ilang minuto ang lumipas. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Ang hangin, bakit tila ninanakaw mula sa aking mga baga? Nagsimulang manikip ang aking dibdib. Isang hindi nakikitang kamay ang pumipiga sa aking puso. Napahawak ako sa aking lalamunan. Tinusubukang huminga. Dante, nahihirapan akong magsalita. Tulungan mo ako. Tinitigan niya lang ako. Ang pag-aalala sa kanyang mukha kanina ay nawala. Napalitan ng isang malamig at kalkuladong pagmamasid. Ang lalaking minahal ko ng 10 taon ay isang estranghero na ngayon, isang berdugo na naghihintay sa kamatayan ng kanyang biktima. Iyon ang huling imaheng nakita ko. Ang kanyang mga matang walang emosyon, walang awa, bago nilamon ng dilim ang aking paningin. Ang sumunod na naramdaman ko ay ang pagkaladkad sa akin. Ang aking katawan ay mabigat at wala ng lakas. Ibinukas niya ang pinto ng kotse. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aking balat. At pagkatapos, itinulak niya ako palabas. Bumagsak ang aking katawan sa mamasamasang lupa at mga tuyong dahon. Narinig ko ang mabigat na pagsara ng pinto ng kotse, isang tunog na nagsilbing huling pako sa aking ataul. Narinig ko ang ugong ng makina habang papalayo ito, iniiwan akong mag-isa sa pusod ng madilim na kagubatan. At doon, nagsimulang bumuhos ang malamig na ulan. Ang bawat patak ay tila maliliit na piraso ng yelo na dumadampi sa aking nag-iinit na balat. Hinuhugasan ang mga huling bakas ng aking hangal na pag-ibig. Nakahandusay ako sa malamig na lupa, at ang bawat pagbagsak ng tubig mula sa langit ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa aking balat. Ang aking hininga ay manipis na singaw na lamang sa hangin, at ang kadiliman sa aking paligid ay unti-unti nang gumagapang papasok sa aking kamalayan. Dito na ba ang katapusan? Dito sa madilim na kagubatan, malayo sa lahat ng aking pinaghirapan, malayo sa lahat ng aking minahal, sa pagitan ng mga pagpikit ng aking mga mata, mga imahe ng nakaraan ang sumasayaw na parang mga multo. Ang ngiti ni Dante noong una kaming magkita, isang ngiti na dati nagbibigay buhay sa akin, ngunit ngayon ay larawan na ng isang demonyo. Ang kanyang mga yakap na dati aking kanlungan, ngayon ay guni-guni ng isang ahas na pumupulupot. Ang bawat alaala ng saya ay isa na ngayong lason na mas mabagsik pa sa ininom kong alak, dahan-dahang pumapatay sa anumang natitirang pag-asa sa aking puso. Tinatanggap ko na ang aking kapalaran. Ipinipikit ko ang aking mga mata, naghihintay sa huling pagtibok ng aking puso. Ngunit sa gitna ng paghihingalo, isang liwanag ang tumagos sa aking talukap. Isang anino ng isang mataas na lalaki ang tumabing sa akin mula sa ulan. Isang anino na hindi ko kilala. Hindi ko na kayang gumalaw, hindi ko na kayang magsalita. Isang estranghero sa gitna ng kawalan, siya na ba ang kamatayan? Naramdaman ko ang marahan niyang pagdampi sa aking leeg. Tila sinusuri kung may pulso pa akong natitira. Pagkatapos, naramdaman kong umangat ang aking katawan mula sa putik. Binuhat niya ako, ang kanyang mga braso ay malakas ngunit maingat. Isinuko ko na ang aking sarili sa kung anumang naghihintay sa akin. Ang huli kong natatandaan ay ang amoy ng basang lupa at ang mahinang liwanag mula sa isang lampara na sumasayaw sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Nagising ako sa isang silid na hindi pamilyar. Ang una kong nakita ay ang kisaming gawa sa kahoy. Ang mga guhit nito ay tila mga mapa ng isang lugar na hindi ko alam. Nakahiga ako sa isang simpleng papag, nababalutan ng isang makapal ngunit magaspang na kumot. May apoy na nagliliyab sa isang maliit na pugon
sa gilid ng silid. Ang init nito ay dahan-dahang nagpapagaling sa lamig na tumagos hanggang sa aking mga buto. Sinubukan kong bumangon, ngunit ang aking katawan ay tila pag-aari ng iba. Isang matinding sakit at panghihina ang aking naramdaman. Dahan-dahan lang, isang malalim na boses ang nagsalita. Napalingon ako. Isang lalaki ang nakaupo sa isang silyang yare sa yantok. Hindi kalayuan sa akin. Siya ang lalaki mula sa gubat. May balbas siya na hindi masyadong mahaba at ang kanyang mga mata ay tila kulay lupa. Malalim at kalmado. Ang mukha niya ay tila may bakas ng kalungkutan o tila matagal nang nag-iisa. Sino ka? At nasaan ako? Tanong ko. Ang aking boses ay paos at halos hindi na marinig. Ako si Ishmael. Sagot niya at ang kanyang boses ay tila isang matandang himig na nagpapagaan ng pakiramdam. Nasa Baguio ka pa rin, sa maliit kong kubo. Natagpuan kita sa gilid ng kagubatan. Halos wala ng buhay. Nagulat ako. Hindi ko na inasahan pang mabubuhay pa ako. Hindi ko maintindihan. Bulong ko. Bakit mo ako tinulungan? Bumangon si Ishmael, marahan ang kanyang mga galaw. Kumuha siya ng isang tasa ng mainit na inumin na may amoy ng mga halamang gamot at iniabot sa akin. Hindi ko alam kung sino ka. Pero walang sino man ang dapat iwanan para mamatay ng mag-isa sa lamig. Sabi niya, dinalhan kita ng mga halamang gamot at pinainom kita ng tubig. Tiyak na may lason sa katawan mo. Hindi ito ordinaryong sakit. Nang marinig ko ang salitang lason, muling nanumbalik ang lahat. Si Dante, si Zenaida, ang alak, ang pagtataksil. Nagsimulang manginig ang aking katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding puot at sakit. Dante. Ang tanging salitang lumabas sa aking bibig, puno ng pait. Hindi nagtanong si Ishmael. Hindi siya nagpilit na magsalita ako. Umupo lang siya sa tabi ng papag at nag-iwan ng isang plato ng mainit na kanin at piniritong isda. Ang katahimikan niya ay may paggalang at pangunawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ako ng isang payapa at ligtas na pakiramdam sa tabi ng isang lalaki. Ang kanyang tulong ay walang anumang inaasahang kapalit. Habang unti-unting lumalabas ang lason sa aking sistema at unti-unti ring bumabalik ang aking lakas, sinimulan kong obserbahan si Ishmael. Isa siyang lalaking nag-iisa, tahimik at masipag. May mga plano siya ng mga bahay at gusali na nakakalat sa kanyang lamesa, mga guhit na puno ng pag-iingat at sining. Isang hapon, nakita ko ang isang lumang pahayagan na nakakalat sa isang sulok ng silid. Tila ginamit na pambalot sa isang bagay. Kinuha ko ito. Ang petsa nito ay mga ilang linggo na ang nakalipas. At doon, sa front page ng pahayagan, nakita ko ang aking larawan. Si E.O. Enyang Habi ng Puso. Amihan de la Vega, patay na. Ang larawan ko ay iyong litratong kuha. Noong nagbigay ako ng speech sa isang charity event, nakangiti, may tiwala sa sarili. Ngayon, ang ngiting iyon ay tila isang paalala ng aking kamangmangan. Sa ilalim ng aking litrato, may caption na nagsasabing, si Dante ang sole heir ng lahat ng aking ari-arian. Naramdaman ko ang paglamig ng hawak kong pahayagan, ngunit ang aking kalooban ay nag-aapoy. Hindi ako multo, hindi ako patay. Ngunit sa mata ng batas at ng mundo, wala na akong halaga. Isang planadong pagpatay na naging ganap na tagumpay. Nag-iinit ang aking mga mata. Ngunit pinigilan ko ang sarili kong umiyak. Hindi na para sa akin ang luha. Hindi na para sa kanila. Sa pagkakataong ito, kailangan kong maging malamig. Kailangan kong maging kasing sertipikado ng apoy na liliyab sa aking kalooban. Habi ng puso, bulong ko,
Ang pangalan ng kumpanya namin, ang Weave of the Heart. Ang pamana ni Papa. At ngayon, nasa kamay na ito ng isang traidor at isang ahas. Pumasok si Ishmael, may dalang isang basket ng prutas. Nakita niya ang pahayagan sa aking kamay. Hindi siya nagtanong, ngunit ang tingin niya ay puno ng pag-unawa. Kung ano man ang dinaranas mo, huwag kang susuko. Sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahinahon. Tinitigan ko siya. Pamilyar ang kanyang pangalan. Saan ko nga ba ito narinig dati? Sinubukan kong alalahanin, ngunit ang aking isip ay masyadong abala sa masakit na katotohanan. Ibinaba ko ang pahayagan. Tumingin ako kay Ishmael at sa unang pagkakataon, hindi ako nakakita ng pagmamahal o pang-aawa, kundi isang kasangkapan. Ishmael, sabi ko, ang aking boses ay malakas at puno ng isang bagong determinasyon. Kailangan kong tumawag. Kailangan kong maabot ang matandang abogado ng aming pamilya. Si Attorney De Leon. Hindi pa ako tapos. Nakatitig ako sa larawan kong nakangiti sa pahayagan. Ang ngiting iyon ay hindi na muling babalik. Papalitan iyon ng isang malamig na maskara ng digmaan. Hindi pa ako patay. Nasa isang bahagi kami ng kabundukan, sa likod ng isang malaking bato, kung saan mayroon lamang mahinang signal ng telepono. Kinuha ni Ishmael ang kanyang old model na cellphone at ibinigay sa akin. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang dinadial ko ang numero ni Attorney De Leon, ang matandang abogado na tapat na naglingkod sa aming pamilya mula pa noong nabubuhay pa si Papa. Ang bawat ring ng telepono ay parang hila sa isang lumang tali na nakatali sa aking puso. Sa wakas, sumagot siya. Attorney De Leon, ako po ito. Si Amihan. Sandali siyang natigilan sa kabilang linya. Naramdaman ko ang pagpigil niya sa kanyang paghinga at pagkatapos ay bumalong ang emosyon sa kanyang boses. Amihan, Diyos mio, akala namin patay ka na. Iyon na ang aming hudyat. Mabilis kong ikinuwento ang lahat. Ang adobo, ang alak, ang pagtataksil, at ang kagubatan. Hindi ko na kailangang magtanong pa tungkol sa mga kasamaan ni Dante at Zenaida. Alam ko na ang sagot. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding galit at kawalan ng katarungan. Nakita ko ang mga dokumento, Amihan. It's a clean sweep, paliwanag ni Attorney De Leon. Nakapirma ka raw sa isang deed of absolute transfer ng lahat ng shares mo 3 days matapos kang mamatay. Pekeng-peke ang signature. Alam kong hindi ikaw yan, pero sa mata ng batas, legal ang lahat. Nanginginig ang aking labi. Nais kong sumigaw, nais kong magwala. Ngunit ang sakit ay napakalaki, napakabigat. Kaya't hindi na ito lumabas sa anyo ng luha o sigaw. Tanging isang malamig na pangingilabot lamang ang naramdaman ko. Pagkatapos ay dumating ang mas masakit na katotohanan. Ikinuwento ni Attorney De Leon na si Zenaida ay opisyal nang lumipat sa aming bahay. At ang pinakamalaking insulto, she's pregnant. Ang sabi ni Dante, anak daw niya. Sabi ng abogado, at narinig ko ang pagkasuklam sa kanyang boses. Ngayon, si Zenaida na ang nag-uutos sa loob ng mansion ninyo. Sinibak nila si Manang LV at pinalitan ang lahat ng tauhan mo. Sinasayang ni Dante ang pera mo sa mga junket at pagsusugal. Sabi ng puso, it's bleeding. Hindi ko na naramdaman ang paghawak sa telepono. Ang larawan ng aming mansyon, ang bahay na binuo namin ni Papa, ay biglang naging pugad ng mga ahas. Si Zenaida, ang pinsan na pinag-aral at tinulungan ko, noong namatayan sila ng magulang, ngayon ay nagpapahinga sa aking master's bedroom, dinadala ang anak ng asawa ko. Ang sandaling iyon ay ang pinakamababang punto ng aking buhay.
Napaupo ako sa lupa. Ang mundo ay umikot. Hindi na ang pisikal na lason ang pumatay sa akin, kundi ang katotohanan na mas masakit pa kaysa kamatayan. Pagkatapos ng pag-uusap, pumasok ako sa kubo at nagkulong. Sa harap ng salamin, nakita ko ang aking sarili. Isang frame ng mga buto at balat. Ang mga mata ay hollow na tila walang kaluluwa. Ang panghihina ng aking katawan ay kasabay ng panghihina ng aking kalooban. Sino ako? Isang biktima? Isang babaeng nalinlang ng pag-ibig. Ang mga calluses sa aking mga kamay, ang mga marka ng pagod mula sa pagtatrabaho ko para sa kumpanya, lahat ay tila walang kabuluhan. Ang mga alaala ay bumalik. Ang araw na ibinigay ko kay Dante ang lahat ng aking savings para makapagsimula siya ng sarili niyang maliit na business, na nalugi at hindi na naulit. Ang lahat ng oras na pinagtanggol ko siya kay Papa. Ang lahat ng aking sakripisyo ay nilamon lamang ng kanyang kasamaan. Maya-maya, may kumatok. Hindi siya nagsalita. Iniwan lang ni Ishmael ang isang tasa ng mainit na gatas at isang slice ng banana bread sa gilid ng pinto. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit ang init ng gatas ay tila isang yakap na nagsasabing, hayaan mo lang, mararamdaman mo ang sakit, pero huwag mong hahayaang kainin ka niyan. Nang makalabas ako, tinitigan ko si Ishmael. Salamat, Ishmael. Hindi ko alam kung bakit mo to ginagawa. Sabi ko, ang aking tinig ay parang basag na salamin. May utang na loob ako sa pamilya mo, amihan? Sabi niya. At sa pagkakataong ito, nalaman ko ang missing piece. Ang papa mo, nagkamali man siya, pero binigyan niya ako ng unang break sa aking career. Sinipa niya ako, oo. Pero may rason siya nung panahong iyon. Ang gusto ko lang gawin ay ayusin ang mess na ginawa ng mistake ng papa mo at ng husband mo. Hayaan mong tulungan kita. Hindi ako makikita. I will be your shadow. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng isang spark sa aking kaluluwa. Sa utang na loob niya, nagkaroon ako ng weapon. At sa hiyang ibinigay nila sa akin, natagpuan ko ang aking lakas. Tumayo ako. Tumingin ako kay Ishmael, hindi na ako ang babaeng punong-puno ng luha, kundi isang babaeng nakakita na ng sarili niyang lakas. Okay, sabi ko, hindi na ako magpapanggap na patay. Ako ang pinakamahal na multo na makikilala nila. Ituro mo sa akin kung paano babawiin ang habi ng puso. Gusto kong makita kung paano babagsak ang empire nila nang hindi ko kailangang hawakan ng sarili kong mga kamay. Tumango si Ishmael, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Pagkatapos, tumalikod siya. Sa lamesa, nag-iwan siya ng isang lumang drawing na may signature na I am. Nakita ko ang isang design para sa isang children's foundation, isang lumang pangarap ni Papa. Sinubukan kong alalahanin. I am Ishmael Miranda. Bigla kong naalala, siya ang sikat na arkitekto na inakusahan ng pandaraya sa isang proyekto ni Papa. 10 taon na ang nakalipas. Ang lihim na iyon ay isang malaking twist para sa akin. Nagsimula akong magbasa ng balita sa telepono ni Ishmael. Galing sa social media ni Zenaida, ang litrato niya at ni Dante, magkasama sa isang yacht. Hindi ako magpapakasal, hindi ako maghahanap ng bagong pag-ibig, bulong ko sa sarili. Ang magiging happy ending ko ay ang makita silang magdusa at ang mabawi ang habi ng puso. Nilapag ko ang telepono. May natira pang isang piraso ng banana bread sa plato. Tinitigan ko ito, ang comfort food ng Baguio. Hindi ko na ito kakainin. Ang tanong ay hindi kung kailan ako gaganti,
kundi kung anong presyo ang babayaran nila sa pag-aakala nilang patay na ako. Mula sa kubo ni Ishmael sa Baguio, nagsimula ang aking muling pagkabuhay. Hindi ito ang pagbabalik ng isang reyna na lalahok sa isang fashion show, kundi ang pag-aaral ng isang sundalo na naghahanda sa digmaan. Kailangan kong kalimutan si Amihan, ang babaeng mahina, nagmamahal ng walang pasubali, at bulag sa katotohanan. Ngayon, ako si Amaryllis. Ang pangalang ginamit ko noong bata pa ako sa isang design competition, ang pangalan na kumakatawan sa aking sariling lakas. Ang unang hakbang ay ang pagpapanumbalik ng aking pisikal na kalusugan. Naghanda si Ishmael ng mga pagkain na mayaman sa sustansya at pinilit niya akong maglakad-lakad sa kagubatan. Sa bawat paghakbang, naramdaman ko ang pagbalik ng lakas sa aking mga kalamnan. Ang amoy ng pine trees at ang simoy ng malamig na hangin ay hindi na nagpapaalala sa akin ng kamatayan, kundi ng pag-asa. Samantala, ginugol ko ang aking oras sa pag-aaral ng habi ng puso. Ibinigay sa akin ni Attorney De Leon ang lahat ng financial reports at internal documents ng kumpanya bago ito mapasa kamay ni Dante. Ginawa akong master architect ni Ishmael. Kailangan kong hanapin ang mga logic gaps at weak spots sa kasalukuyang operasyon. Araw-araw, tumitingin ako sa social media ni Zenaida. Ang kanyang mga post ay puno ng pagmamalaki at kayabangan. Mga larawan ng mamahaling handbags, mga hapunan sa fine dining restaurants, at ang pinakamasakit sa lahat, mga larawan niya sa loob ng aming bahay na may caption na, "Enjoying the peace and blessings of our new home with my future hubby, Dante." Ang dagalit na naramdaman ko ay hindi na mainit na apoy, kundi malamig na bakal. Sa bawat post niya, sinasabi ko sa aking sarili, every click, every designer bag is a nail in their coffin. Isang gabi, habang nag-aaral ako ng mga old design sketches ng habi ng puso, naisip ko si Manang LV. Si Manang LV ang nag-alaga sa akin mula nang bata pa ako. Siya ang may alam ng lahat ng sikreto at routine ng bahay. Nalaman ko mula kay Attorney De Leon na sinibak siya ni Dante at Zenaida. Kailangan ko si Manang LV, sabi ko kay Ishmael. Nagpadala si Ishmael ng contact para hanapin si Manang LV. Pagkaraan ng ilang araw, nakita siya sa isang maliit na bahay sa Tondo. Nag-iisa at malungkot. Nang magkita kami, hindi ko na pinilit pa ang sarili ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. "Manang, I'm alive," bulong ko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang katawan at inangat niya ang aking muka. Tinitigan niya ako bago siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay nagdulot ng isang matinding sakit sa aking puso. "Anak, ang akala ko patay ka na talaga." Ang kanyang mga boses ay nagpapahayag ng matinding lumbay at relief. "Ang demonyo mong asawa at ang ahas mong pinsan. Kung alam mo lang kung paano nila ako inalisan ng trabaho. Pinagtatawanan pa nila ako habang nililimas ko ang mga gamit ko." Ang kanyang mga salita ay nagdagdag ng gatong sa aking apoy. Ikinuwento ni Manang LV ang lahat. Ang pagiging masungit ni Zenaida, ang pag-uutos niya sa mga bagong tauhan, ang pagbabago ni Dante. Ang pinakamasakit ay nang ikwento niya na itinapon ni Zenaida ang lahat ng larawan namin ni Papa at sinunog ang aking mga. Ang sabi niya, "Mga lumang kalokohan, kailangan ng bago, modern na design." Kwento ni Manang LV. Pati ang hand-stitched blanket na bigay mo sa kanya noong nag-aaral pa siya, itinapon niya sa basurahan. Ang mga detalye ng pagwawalang bahala at pang-aapi ay tumagos sa aking puso. Ipinakita nito sa akin na hindi lang pera ang gusto nila, kundi ang pagwasak sa alaala at pagkatao ko. "Manang, kailangan ko ang tulong mo," sabi ko. "Gusto kong bumalik ka sa bahay.
Kunwari, nagmamakaawa kang makabalik. Ikaw ang magiging mga mata at tenga ko sa loob. Kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa nila sa pera, sa kumpanya, at sa isa't isa. Nag-aalala si Manang LV, ngunit tumango siya, puno ng determinasyon. Para sa iyo, amihan, at para sa papa mo. Habang naghahanda si Manang LV na bumalik, isang design plan ang biglang lumiwanag sa aking isipan. Ipinakita ko kay Ishmael ang isang sketch ng isang textile museum na pinangarap ni Papa. Gusto kong itayo ito, Ishmael. Pero sa ngayon, gusto kong itayo ang isang new factory na hiwalay sa habi ng puso. Sabid ko, gagamitin natin ang original designs ng habi ng puso, ang mga traditional na weave na sinunog ni Zenaida, at itatayo natin ito sa ngalan ng isang shell company. Tiningnan ni Ishmael ang design ko. Hindi lang natin babawiin ang kumpanya, amihan. Aalisin natin ang core market nila. This is brilliant. Pero saan tayo kukuha ng capital? They took everything. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa sikat ng araw na tumatama sa aking muka. Ang lason na ininom ko ay hindi lang pumatay, Ishmael. Nagbigay ito ng insurance money. Ang tanging bagay na hindi nakuha ni Dante ay ang life insurance ko na nakapangalan sa isang charity foundation na ginawa ko para sa mga kababaihang inabuso. Ang policy ay may rider na sakop ang aksidente o wala sa oras na kamatayan. Hindi ko kinuha ang pera. Hinihintay ko ang tamang panahon. Ngayon, Ishmael, kailangan nating kunin ang insurance na iyon. Hindi para sa akin, kundi para gamitin laban sa kanila. Gusto kong makita kung paano nila matatalo ang isang babaeng pinaniniwalaan nilang patay na, sabi ko. At bago mag-umpisa ang digmaan, kailangan kong malaman ang isang bagay. Ang anak ni Zenaida, sino ang tunay na ama? Ang tanong tungkol sa tunay na ama ng dinadala ni Zenaida ay naging unang microtension sa aming plano. Ito ang weak spot ni Zenaida na kailangan naming gamitin. Ang isang inaasahang anak ay maaaring maging pawn ni Dante. Ngunit kung hindi ito sa kanya, magiging lason ito sa relasyon nila. Kailangan natin ng katibayan, amihan. Paliwanag ni Attorney De Leon sa aming video call habang nakasuot ng luma at matinding filter para hindi ako makilala. Isang DNA test or birth certificate na nagpapatunay na hindi siya ang ama. Walang DNA test. Putol ko. Gusto kong maging malinis ang laban ko. Hindi ako magpapabab sa level nila. Pero kailangan natin ng katotohanan. Giit ni Ishmael na ngayon ay mas bihasa na sa business strategy kaysa sa architecture. Ang solusyon ay dumating mula kay Manang LV. Matagumpay siyang nakabalik sa mansyon sa ngalan ng pagmamakaawa at utang na loob sa pamilya de la Vega. Si Zenaida, sa kanyang kayabangan, ay pinayagan siyang bumalik. Tinitingnan siya bilang isang servant na hindi na makakapinsala. Naku, Ma'am Amihan, nagbago na talaga si Zenaida. Kwento ni Manang LV sa aming encrypted call gabi-gabi. Lagi siyang nag-iisa sa kwarto niya at secretly pumupunta sa isang clinic sa kabilang kanto. Hindi niya clinic yon. May nakita akong resibo. Dr. Reyes ang pangalan. Ibinigay ko ang impormasyon kay Ishmael. Sa loob lamang ng ilang araw, nahanap niya ang record ng clinic. Hindi ito ang OBGYN na kalimitang pinupuntahan ng mga mayayamang taga Cebu. Isa itong high-end fertility clinic sa Manila, sabi ni Ishmael matapos ang kanyang paghahanap. Pero may twist. Hindi pangkaraniwan ang treatment niya. It's for complicated cases. May record siya ng pagbisita at may name ng insurance na ginamit. Hindi Dante de la Vega ang nakalagay. Napasandal ako sa silya. Ang aking lalamunan ay tila may nakabara. Sino? Tanong ko. Ang pangalan na nakarehistro bilang garantor
ay Eduardo Ramos. Sagot ni Ishmael, ang kanyang tinig ay malamig. Isang businessman na may koneksyon sa gambling circuit. Kilalang client ni Dante sa casino. Sa tingin ko, it's a bigger debt than we thought. Si Zenaida ay hindi nagdadala ng anak ni Dante. Ang anak na iyon ay insurance din. Isang kapalit sa utang. Ang katotohanan kong ito ay nagdulot ng isang matinding twist sa aking kalooban. Nais kong matawa sa kasamaan ni Dante, na siya mismo ang biktima ng karma. Ngunit ang nangingibabaw ay ang pagkahabag sa sarili ko. How low they could go. Attorney De Leon, I want the insurance money now. Sabi ko sa kanya. Hindi na ako maghihintay. Gusto kong ilabas ang hobby ng Puso Foundation at claim ang life insurance ko. Gamitin ang perang iyon para itayo ang Liab, ang bagong hobby, ang shell company natin. Ang pera mula sa aking life insurance ay dumating sa foundation. Sapat para simulan ang aming operation. Habang nangyayari ito, ginamit namin ni Ishmael ang oras sa pagbuo ng aming headquarters. Isang lumang bodega na binili ni Ishmael gamit ang sarili niyang ipon. Ang bodega ay malinis, ngunit simple. Wala itong air conditioning, ngunit may mga bintana na hinahayaan ang simoy ng hangin. Ginamit namin ang pera ng foundation para bilhin ang mga old model na weaving machines at kumuha ng ilang dating employees ni Papa na sinibak ni Dante. Ang aming golden moment ay nangyari nang makita ko ang mga dating weavers namin. Nang makita nila ako, gulat at iyak ang nakita ko sa kanilang mga muka. Mamamihan, buhay ka, ang Diyos na ang bahala sa inyo. Akala namin, they took everything from us, sabi ng isa sa kanila. Hindi sila nanalo, sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Binalak nilang sirain ang legacy ni Papa pero tayo, sama-sama nating itatayo ulit ang Liab at gagawin natin itong mas maganda, mas tapat, at mas matibay kaysa dati. Ang bawat thread na tinahi nila ngayon ay hindi na para sa hobby ng puso, kundi para sa akin. Nang gabing iyon, habang nag-iisa ako sa maliit kong office sa bodega, tinitigan ko ang isang lumang photo album na nakuha ni Manang LV. Ito ang mga larawan namin ni Papa at ng aming mga weavers. Sa isang pahina, may postcard mula kay Dante. Nakabalandra sa kanyang handwriting. Magpakasal tayo. Ikaw ang mundo ko, amihan. Kinuyom ko ang aking mga kamay. Ang melodrama ay tapos na. Nagsimula na ang Battle of Wills. Ang unang salvo ng digmaan ay nagsimula ng ilunsad ng Liab. Ang bagong hobby ang kanilang initial product line sa Cebu. Sa pangunguna ni Ishmael bilang front at silent partner, ipinakita namin ang mga traditional weaves ng hobby ng puso na binigyan ng bagong kulay at disenyo. Ang konsepto, ang pagrespeto sa nakaraan habang hinaharap ang kinabukasan. Hindi kailanman inakala ni Dante na may lalabas na competitor na focused sa high-end traditional market nila. Abuso niya sa kanyang pwesto ang nagtulak sa kanya na magbawas ng quality at magpalit ng design sa mas mura at mass-produced na tela dahil ina-assume niyang walang alam ang market sa tela. Parang may kakambal na line ang hobby ng puso. Narinig ko mula sa isang confidential report na ipinadala ni Attorney De Leon. Pero mas maganda ang finish at mas makulay ang threads ng Liab. Sa loob ng mansion, si Manang LV ang aming lifeline. Ang kanyang mga ulat ay puno ng mga juicy details na sapat na para maging teleserye. Ulat 1. Si Dante, madalas wala sa bahay, nagsasayang ng pera sa paglalaro ng baccarat sa mga private club. Umaabot na sa millions ang shortage sa kumpanya. Ulat 2. Si Zenaida nagreklamo dahil masyadong old-fashioned ang mga muebles sa bahay. Nag-order siya ng imported na mga piece
at pinalitan ang antique dining table ni Papa ng isang glass table na hindi maganda. Ulat 3, isang gabi, narinig ni Manang LV ang matinding pagtatalo. Naiiyak si Zenaida, sinisigawan si Dante. Wala na tayong pera. Hindi mo ba talaga kaya akong bigyan ng... Ang huling detail na iyon ang naging susi. Ang pagdududa ni Zenaida kay Dante ay lumalaki. Ang kanyang pag-ibig sa asawa ko ay hindi tunay na pagmamahal, kundi isang kasunduan na based on money at status. Nang dumating ang quarterly board meeting ng Habi ng Puso, naghanda ako ng isang surprise attack. Hindi ako ang lalabas, kundi si Ishmael, na nagpanggap bilang representative ng isang potential foreign investor. Isang company na interested sa original assets ng Habi ng Puso, lalo na sa resort ni Papa sa Cebu. Sa boardroom, nagbigay si Ishmael ng isang detalyadong kritik ng Habi ng Puso. Mr. De La Vega, sabi ni Ishmael, kalmado ang kanyang boses. Ang sales ng Habi ng Puso ay bumaba ng 25% sa nakalipas na quarter. Your product line ay masyadong generic at nawawala na ang soul nito. Ang aming investor ay hindi interesado sa cheap labor, kundi sa cultural heritage na sinira ninyo. Namutla si Dante. He wasn't used to being challenged. Sino ka ba talaga? Tanong ni Dante, may puot ang tinig. Ako si Ishmael Miranda, sagot niya. At nakita ko ang panandaliang shock sa mukha ni Dante. Ang taong pinatalsik ng father-in-law mo dahil sa isang misunderstanding ng accounting. Hindi ko nakalimutan ang value ng heritage ninyo. Nag-alok si Ishmael ng isang buyout. Isang napakalaking halaga, ngunit may condition. Dante must relinquish control of the resort and go back to the original weaving methods of the company. Nagliliyab ang mga mata ni Dante. Hindi niya kayang tanggapin ang offer dahil he was too arrogant to admit failure. Hindi ako magbebenta, sigaw ni Dante. I am the CEO! Nagpapanggap ka lang na foreign investor. Ang board meeting ay nauwi sa chaos, ngunit ang aming layunin ay nakamit. We planted the seeds of doubt. Ang mga board members ay nagtanong-tanong na. Nang gabing iyon, tinawagan ako ni Ishmael. Amihan, it worked. Nabaliw si Dante sa galit. Pero may narinig akong board member na tinawagan si Attorney De Leon. Something about a new will. Isang bagong will? Tanong ko. Ang sabi, there was a hidden codicil sa will ng papa mo. Isang clause na under special condition. Babalik ang resort kay Amihan kung may anak kayo ni Dante at mag-asawa pa rin kayo. Something like that. Hindi ko nakuha ang full detail. Nanginginig ang aking puso. Codicil, ang papa ko. Hindi niya kailanman inakala na magiging ganoon kasama si Dante. Ishmael, sabi ko, kailangan nating alamin ang exact wording ng codicil. Kailangan nating malaman kung ano ang eksaktong kondisyon. That's the ultimate twist. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang report mula kay Manang LV. Ulat ni Manang LV. Nakita ko si Zenaida, nag-iisa sa terrace. Nag-uusap sila ni Dante sa telepono, pero galit na galit siya. Narinig ko, the baby is not your father's. It's Ramos! Sabi mo magiging mayaman ako. Pero wala kang pera. Ibinaba ko ang telepono. Ang karma ay gumagalaw na. Ang dalawang kasuklam-suklam na twist ay magsasama-sama. Ang codicil na proteksyon ni Papa at ang lihim ni Zenaida. Ang codicil, ang lihim na karagdagan sa will ni Papa, ay naging central mystery na kailangan naming lutasin. Sa tulong ni Attorney De Leon, nalaman namin ang buong nilalaman nito. Ang codicil, ang beach resort sa Cebu, na pinakamalaking asset ng pamilya bukod sa kumpanya, ay mananatiling pag-aari ni Amihan. Ngunit ang will ay isinulat ni Papa ilang buwan bago siya namatay.
Noong inakala pa niyang maligaya kaming mag-asawa, gusto niyang siguraduhin na may safe haven ang pamilya ko, regardless ng mangyari sa habi ng puso. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ko ang copy na ipinadala ni Attorney De Leon. Hindi man lang pumasok sa isip ni Papa ang pagtataksil, kaya't ang clause ay tungkol lamang sa divorce o separation. Dahil legally patay ako, amihan, paliwanag ni Attorney De Leon, ang will ay hindi pa fully executed. Si Dante ang nagmamay-ari ng shares ng habi ng puso dahil sa deed of transfer, pero ang resort ay nasa limbo pa rin. Hindi niya makuha ang full title. So, he needs to prove na wala kaming anak at wala na kami, bulong ko. Pero kung lalabas ako at sasabihin kong buhay ako, malalaman niya na walang bisa ang deed of transfer. He will lose the company and the resort. Kaya dead ka pa rin, git ni Ishmael. Hindi ka lalabas. Si Dante ang lalabas. He has to be desperate enough to make a move that will expose himself. Dito na namin ipinasok ang element ng lihim ni Zenaida. Ishmael, ang susunod na move ay tungkol sa baby. Kailangan kong malaman kung alam ni Dante ang tungkol kay Eduardo Ramos. Kunaton, sabi ko. Kinontak ni Ishmael si Manang LV. Ang kanyang task ay ilagay ang clinic receipt ni Zenaida sa bulsa ng jacket ni Dante. Isang receipt na naka-address sa fertility clinic at may name ni Eduardo Ramos. Ilang araw ang lumipas. Ang tensyon ay nakadikit na sa aking balat. Naramdaman ko ang takot sa dibdib ni Manang LV, ngunit nangingibabaw ang kanyang utang na loob at loyalty. Isang hapon, habang naghahanda si Dante na umalis para sa isang casino trip, isinagawa ni Manang LV ang kanyang misyon. Nag-aalok siya ng inumin kay Dante, at habang nakatalikod si Dante, mabilis niyang inilagay ang receipt sa loob ng bulsa ng blazer nito. Kinagabihan, nakatanggap kami ng isang emergency call mula kay Manang LV. Mamamihan! Nag-away sila! Grabe ang sigawan! Ulat ni Manang LV. Nakita ko si Dante, namumutla. Hawak niya ang receipt na puno ng ink mula sa laundry. Sumisigaw siya kay Zenaida. Ang narinig ko, sino si Ramos? Sino siya? Hindi ako ang ama. Ninakawan mo ako. Ang sigawan ay umabot sa sukdulan. Nakita ni Manang LV si Dante. Galit na galit, hinawakan sa braso si Zenaida. Hindi ito physical violence, ngunit emotional abuse na sapat na para makita ang katotohanan. The golden moment na nagpapakita ng ugly side ni Dante. Hindi mo ba ako mahal, Dante? Iyak ni Zenaida. Gusto ko lang ng stable life. You can't even give me that. Ang sigawan ay nagpatuloy hanggang sa umalis si Dante, padabog na isinara ang pinto ng mansyon. Kinabukasan, si Dante ay hindi umuwi. Si Zenaida, umiiyak at hysterical, ay pumunta sa isang spa kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagpapanggap na nagpapahinga. Ishmael, sabi ko, ang aking tinig ay matagumpay ngunit malamig. Si Dante, he will be desperate para malaman kung may loophole siya. Tatawag siya kay Attorney De Leon. He will try to use the codicil against Zenaida. At kapag ginawa niya yon, dagdag ni Ishmael, lalabas ang deed of transfer mo. It will be invalid because you are not divorced and you are not dead. Ito na ang climax ng Intel War. Hindi ako nagkamali. Kinabukasan, si Dante ay hindi nagpunta sa opisina. Sa halip, tumawag siya kay Attorney De Leon. At ang tinig niya ay puno ng urgency at anger. Attorney De Leon, kailangan kong makita ang codicil ngayon na. Sigaw ni Dante. May loophole ba? Kung ang resort ay mapupunta sa heir, pero hindi ako ang ama, pwede ko bang gamitin yan para alisin si Zenaida at makuha ang
Iyon na ang trap na inilatag namin. Ayon sa report ni Attorney De Leon, ipinaliwanag niya kay Dante ang mga clause. Kailangan mo ng isang legal na anak sa kasal mo at kailangan mo pa ring maging kasal kay Amihan. Pero patay na si Amihan. Sigaw ni Dante. Hindi pa official na patay, Mr. De La Vega. Kalmado at matigas na sagot ni Attorney De Leon. Kailangan nating i-execute ang will at doon lalabas ang deed of transfer na pinirmahan mo. At kung lalabas ang deed na iyon, may contradiction sa will ng father-in-law mo. Nalaman namin na galit si Dante. Ang kanyang utak ay nagtatrabaho sa isang solusyon. Kailangan niyang mapawalang bisa ang marriage certificate. Samantala, sa habi ng puso, nagsimula ang downfall. Dahil sa lack of leadership ni Dante at ang bad financial decisions niya, nagkaroon ng mass exodus ng mga suppliers. Ang mga dating loyal employees ay unti-unting lumipat sa Liab. Si Zenaida, walang alam sa business, ay nag-uutos sa mga manager na magbawas ng quality para makatipid. Sa kabilang banda, ang Liab ay umuusad. Nagbigay ako ng full control kay Ishmael sa day-to-day operations, ngunit ako ang silent CEO. Sa bawat design na ginagawa namin, nararamdaman ko ang presensya ni Papa. It was my healing. Isang araw, dinala ako ni Ishmael sa Liab factory. May ngiti sa kanyang muka. Amihan, gusto ko lang i-share sa'yo ang golden moment na, sabi niya. May nagtanong sa akin, sino ba talaga ang nasa likod ng Liab? Hindi ba ito nagpapakita na mas magaling ka sa asawa ni Amihan? Alam mo ang sagot ko? Umiling ako, naghihintay. Sabi ko, hindi ako mas magaling. Ang vision na ito ay galing sa isang babaeng nawalan at bumangon. It's all her. I am just her architect. Sa sandaling iyon, nakita ko si Ishmael hindi lamang bilang isang business partner, kundi bilang isang tunay na kaibigan. Ang kanyang paggalang sa aking dignity at capability ay nagbigay ng isang init sa aking puso na hindi ko naramdaman mula kay Dante. This was the pure form of companionship. Ngayon, handa na akong mag-stage ng comeback. Sa aming final meeting, kasama si Attorney De Leon at Ishmael, binalangkas namin ang final act. Ang charity gala. Si Dante, he needs to save face. Paliwanag ko, kailangan niyang magbigay ng donation sa Habi ng Puso Foundation para makakuha ng tax break at magpakita ng generosity sa publiko. Mag-oorganisa siya ng isang big charity event. At doon ka lilitaw? Tanong ni Ishmael. Hindi, doon ko siya sisirain. Sabi ko. Kinontak ni Attorney De Leon si Dante at sinabing may isang anonymous donor na handang magbigay ng malaking halaga sa Habib ng Puso Foundation. Ngunit may condition. Kailangan niyang i-personally pirmahan ang isang private contract sa mismong gabi ng gala bilang guarantee. Ang private contract na iyon ay hindi isang guarantee. Ito ang deed of confession niya. Ang gabing iyon ay naging climax ng aming melodrama. Sa loob ng grand ballroom, puno ng mga socialites at business elites, nakita ko si Dante at Zenaida. Nagliliwanag sila sa kanilang mga damit. Nagpapanggap na power couple. Nakaramdam ako ng isang wave ng lumbay at disgust. Umiiyak si Zenaida sa sulok. Napapansin kong tila naninikip ang kanyang balat. Ang kanyang makeup ay masyadong makapal at ang kanyang muka ay tila nakararanas ng isang matinding stress. Si Dante naman, nanginginig ang kanyang mga kamay habang umiinom ng whiskey. Ang tension sa pagitan nila ay parang isang invisible force na kumakalat sa hangin. Lumapit si Dante kay Attorney De Leon. May sea ng relief sa kanyang mukha. Nasaan ang anonymous donor? Gusto ko na siyang pirmahan at umuwi na. Hindi pa siya dumating, sagot ni Attorney De Leon. Pero nandito na ang contract. Habang nakatingin si Dante sa contract,
Pumunta ako sa center stage. Hindi na ako ang amihan na punong-puno ng takot. Ang aking damit ay simpleng black gown at ang aking mga mata ay malamig at matalim. Ang aking presensya ay nagdulot ng isang ripple of shock sa lahat ng bisita. Kinuha ko ang mikropono. Ang silid ay biglang tumahimik. Ang lahat ng mata ay nakatitig sa akin. Magandang gabi mga kaibigan. Ang aking tinig ay kalmado, ngunit may iron sa likod nito. Ako si Amaryllis, isang silent partner ng Diab, ang inyong new favorite weaving company. Tiningnan ko si Dante, na ngayon ay gulat na. Tinitigan niya ako, naghahanap ng pahiwatig kung sino ako. Nagbigay ako ng malaking donasyon para sa charity na ito. Pero bago ko i-announce ang amount, may isa lang akong kwento na nais kong ibahagi sa inyo. Isang kwento tungkol sa isang babae na inubos ang sarili niya para sa pagmamahal at isang asawa na inubos ang kanyang buhay para sa kasakiman. Hindi ko pa sinasabi ang pangalan ko, pero si Zenaida ay nagsimula ng manginig. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang katahimikan sa Grand Ballroom ay tila isang vacuum na lumamon sa lahat ng hininga. Hawak ko ang mikropono at ang aking mga mata ay nakatuon kay Dante, na tila isang hayop na nasukol. Sa likod niya, si Zenaida ay namumutla. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Alam nyo, nagsimula ako. Ang aking tinig ay kalmado at malinaw. Meron akong designer dress na isinuot ko sa isang special occasion 10 taon na ang nakalipas. Iyon ang gabing nanumpa ako. Naiingatan ko ang taong pinakasalan ko, no matter what. Huminga ako ng malalim, pinahintulutan ang sandaling iyon na gumapang sa bawat isa. Sa loob ng 10 taon, I sacrificed everything. Nagpatuloy ako, ang aking boses ay nagiging mas emosyonal. Ginamit ko ang aking savings para sa business na nilikha niya. Tinanggap ko ang lahat ng kanyang mistakes. At nang namatay si Papa, ibinigay ko sa kanya ang full trust ko. I gave him my heart. Tiningnan ko si Zenaida, at isang matinding pain ang dumaan sa aking muka, na hindi luha, kundi pagkapuot. Ngunit ang aking partner, at ang babaeng tinuring kong kapatid, ay nagplano ng aking kamatayan bago pa ako malamigan. They were already dividing my assets. They were already living my life. Sa katunayan, at dito, tumingin ako sa buong crowd, ang buong Cebu, at maging ang mga board members ng Habi ng Puso, ay nag-akala na patay na ako. Nagbigay sila ng memorial service at ipinagluksa nila ako. Habang ang aking husband at pinsan ay celebrating sa aking libingan, ang mga bulong ay nagsimulang kumalat sa silid. Ang confusion ay nakasulat sa mukha ng lahat. Dante! Tiningnan ko siya. Ang kanyang mukha ay nagpapawis na at hindi siya makagalaw. Nakita ko ang death certificate ko, ang insurance claim, ang deed of transfer na may peke kong signature. Sa sandaling iyon, dahan-dahan akong lumakad pababa sa stage, papalapit kay Dante. Ang bawat hakbang ay isang hammer blow sa kanyang dignity. Ang babaeng ito, si Zenaida, ang pinsan na inadopt ko. She is pregnant. At inakala ni Dante na ito ang heir na kailangan niya para makuha ang resort sa Cebu. Ang last piece ng empire ko. Tiningnan ko si Zenaida. Pero, Zenaida, bulong ko, nakalimutan mo yata ang doktor. Reyes Clinic receipt na ipinadala mo kay Eduardo Ramos, your real baby daddy. Ang shock ni Zenaida ay mas malakas pa sa kanyang makeup. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at napahawak siya sa upuan. Wala kang alam, sigpani. Osa, saping ma. Sigaw ni Dante, sa wakas ay nakakita ng tinig. Isa ka lang impostor. Sino ka ba talaga? Humarap ako sa lahat.
Hininga ko ang pinakamalalim na hininga at ang aking tinig ay matamis, ngunit may isang matalim na edge. Sino ako? Tumingin ako kay Dante. Ang aking mga mata ay puno ng sadness para sa loss ng isang relasyon at triumph sa victory ng aking rebirth. Ako si Amihan de la Vega, sabi ko, at ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa ballroom. Hindi makahinga si Dante. Ang kanyang bibig ay nakabuka, ngunit walang lumabas na salita. Si Zenaida ay tuluyan nang napaupo sa sahig. Ang gasps ng mga bisita ay nagdulot ng isang wave ng heat sa silid. Biglang tumakbo si Dante. He was trying to escape. Ngunit sa gitna ng silid, may dalawang lalaking nakasuit ang humarang sa kanya. Sila ay mga opisyal ng pulisya na naka-standby. Mr. Dante de la Vega, you are under arrest, sabi ng isa sa kanila. For attempted murder of your wife, the illegal transfer of assets, and fraud. Hindi! Patay na siya! Patay na siya! Sigaw ni Dante, tinuturo ako. Ako ay buhay, Dante. Sabi ko. Ang aking tinig ay parang isang final sentence. Ang contract na pirmahan mo kanina, it's a confession of your crime. Ang iyong lawyer ay partner ni Attorney De Leon. You just signed your own death warrant. Sa tabi ko, dahan-dahang lumabas si Ishmael. Humarap siya sa akin at hindi niya ako hinawakan. Tiningnan niya lang ako. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang paggalang at approval. Isang matamis, non-romantic na koneksyon. Ito ang master architect ng liyab. Ang bagong hobby, sabi ko sa crowd, habang nakaturo kay Ishmael. Ang partner ko sa vision na ito. Si Zenaida ay umiiyak na ngayon, hysterical, na parang spoiled child na inagawa ng laruan. Amihan? Patawarin mo ako? Please, don't do this! She was begging. Manang LV, ialalay mo si Zenaida at i-check ang baby, ang tanging sagot ko. Hindi ako nagpapatawad. Pero may awa ako para sa hinanap ako ng mga mata ni Dante. Hindi na galit, kundi isang walang kabuluhang pagsisisi. Amihan? I need your forgiveness, bulong niya, habang inaakay siya ng pulisya. Hindi ako sumagot. Humarap ako sa crowd at finally, ngumiti ako. Ang ngiting ito ay hindi na puno ng sadness, kundi ng absolute triumph. Ang aking healing ay nagsimula. Matapos ang gala, ang grand ballroom ay tila isang battlefield na tahimik. Wala na si Dante at si Zenaida ay nasa pangangalaga ni Manang LV. Iniwan ko ang mansion kay Attorney De Leon para sa forensic audit. Lumabas ako kasama si Ishmael at ang hangin sa labas ay tila mas presko at malinis kaysa dati. Tapos na ang show, Amihan, sabi ni Ishmael. At ang kanyang tinig ay may pag-aalala. Handa ka na bang bumalik sa reality? Bumalik? Tiningnan ko siya at isang ngiti ang lumabas sa aking muka. Ito na ang reality ko, Ishmael. Ang reality na binuo ko, hindi ang reality na ipinataw sa akin. Sa sumunod na mga linggo, ang mga balita tungkol sa comeback ni Amihan de la Vega ay naging talk of the town. Ang lahat ng deed of transfer ay na-nullify. Si Dante ay formal na sinampahan ng kaso at nasa bilangguan. Si Zenaida, dahil sa stress ay napilitang magpahinga at nalaman niya na ang kanyang tunay na partner, si Eduardo Ramos, ay walang habas na tumakas. Ang pinakamalaking challenge ko ay ang hobby ng puso. Kailangan kong i-disclose sa public ang lahat ng financial fraud ni Dante. Sa isang press conference, humarap ako sa media, hindi bilang CEO, kundi bilang former victim. Hindi ako bumalik para maghiganti. Sabi ko sa press, ang aking tinig ay tapat.
Bumalik ako para magbigay ng justice sa habi ng puso, sa legacy ng aking ama, at sa mga manggagawa na pinagmalupitan. I am here to heal and to rebuild. Ang honesty ko ay nakakuha ng support mula sa business community. Ang liyab at habi ng puso ay nag-merge, pinagsama ang tradition at innovation. Tungkol naman kay Zenaida, siya ay nag-iisa na ngayon. Ang kanyang family ay tinalikuran siya dahil sa hiya, shame, na dulot niya. Si Manang LV sa aking utos ay nanatili sa tabi niya, hindi bilang servant, kundi bilang caretaker. Huwag mong iiwanan si Zenaida, Manang. Sabi ko. Gusto kong malaman niya na kahit sa gitna ng kanyang kasalanan, hindi siya nag-iisa. Pero hindi ko siya pinapatawad. I am giving her a choice to be better. Isang hapon pumunta ako sa mansion na ngayon ay fully renovated na. Ang mga muebles na binili ni Zenaida ay nidonate na sa charity. Ang antique dining table ni Papa ay nasa center ng dining room ulit. Nakita ko si Zenaida. Nakaupo sa patio, tinitingnan ng garden. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay puno ng pain. Amihan, bulong niya, tumutulo ang kanyang mga luha. I deserve this. I was so jealous of you. I wanted your life. Hindi mo ginusto ang buhay ko, Zenaida. Sagot ko. Ginusto mo lang ang title. At ang pera. Ang buhay ko ay puno ng hard work at sacrifice. Isang bagay na hindi mo maintindihan. Hindi ako nagalit. Walang hatred sa aking puso. Tanging piti na lamang. Kailangan mong magdesisyon, sabi ko. Ang Liab Foundation ay handang magbigay ng support para sa baby mo. Pero you have to take full responsibility. You have to disappear and start a new life. Away from here. Away from this madness. Hindi ko siya pinatawad, pero binigyan ko siya ng pag-asa. Pag-asa hope. Para sa kanyang child. Bago ako umalis, tumalikod ako. Ang resort ay nasa ilalim na ngayon ng trust fund ng Liab Foundation. It will be a center for women empowerment. Ang utang na loob ko kay Papa ay babayaran ko sa mga babaeng victim ng domestic abuse. At hindi na ito babalik sa iyo, Zenaida, o kay Dante. Si Dante ay nahatulan. Ang kanyang fall ay public at humiliating. Ang kanyang huling sentence ay pag-iisa. Ang bagay na kinakatakutan niya. Nang gabing iyon, pumunta ako sa Liab Factory. Si Ishmael ay nag-iisa. Nag-aaral ng mga blueprints. Mission accomplished, sabi niya. Hindi pa, sagot ko. Ang real mission ay ang healing ko. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng respect. Lumapit siya sa akin at hindi niya ako hinawakan. Sa halip, hinawakan niya ang aking balikat, isang gesture ng pure companionship. Amihan, sabi niya. Hindi na kita kailangan. You are powerful, you are healed. You are your own happy ending. Ang kilig na naramdaman ko ay hindi romantic, kundi a deep sense of appreciation. My knight in shining armor was a companion, not a lover. Lumipas ang isang taon. Ang habi ng puso ay muling nagliwanag. Pinamumunuan ni Amihan de la Vega, ang babaeng bumalik mula sa pagkawala. Sa ilalim ng kanyang leadership, ang kumpanya ay hindi lamang nakabangon, kundi umabot sa international market. Siya ang nagbigay ng face sa Liab Foundation na ngayon ay may partner na resort sa Cebu, ang safe haven na pinangarap ni Papa. Isang araw, pumunta ako sa resort. Ito na ang final closure ko. Ang beach ay tahimik. Ang alon ay marahang humahampas sa dalampasigan. Ang amoy ng salt air at fresh water ay nagbigay ng isang sense of peace sa aking kaluluwa. Nakita ko si Ishmael, nakaupo sa isang bench,
Nag-aaral ng mga blueprints para sa isang new wing ng foundation. Lumapit ako sa kanya. Hindi ka pa rin umaalis sa tabi ko. Sabi ko, may ngiti sa aking mga labi. Hindi naman, sagot niya, at ngumiti rin siya. Ako ang architect mo, amihan. I will always be here to support your vision. Nag-usap kami tungkol sa aming future projects. Ang pagbibigay ng scholarships sa mga kabataang babae at ang pagtulong sa mga weavers sa remote areas. Walang romantic tension. Tanging a deep, abiding respect ang nag-uugnay sa amin. Ang kanyang companionship ay ang aking greatest gift mula sa tragedy. Ang patawad. Tungkol naman kay Dante. Isang linggo bago ang aking pagpunta sa resort, nakatanggap ako ng sulat mula sa kanya. Ito ang kanyang huling pag-asa. Nagsusumamo siya ng tawad. Kinikilala niya ang lahat ng kanyang kasalanan at kasakiman. Ang kasikatan ay nauwi sa bilangguan. Hindi ko siya sinagot. Hindi ako nagpatawad sa pamamagitan ng sulat. Ang forgiveness ko ay hindi for him, kundi for myself. Ang patawad ko ay ang pagpapalaya sa sarili ko mula sa galit. Hindi na siya ang focus ng buhay ko. Ang kanyang punishment ay sapat na. Ang kanyang hiya, shame, ay mas mabigat pa sa prison sentence niya. Tungkol naman kay Zenaida. Nanganak siya ng isang magandang babae. Sa tulong ni Manang LV at ng foundation, she started a new life in a province, malayo sa glamour at gimmicks. She is working at focusing sa kanyang anak. I gave her a chance to break the cycle.